Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mula pa nung bata ako, wala na kayong inintindi kundi sarili nyo. Kinuha nyo kahit ang para sa akin. Sinira nyo pa ang buhay ko. Ngayon sabihin nyo, dapat ko ba kayong pasalamatan? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Dapat ko ba kayong pasalamatan? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Nay, bakit naman po ganun? May pera pa naman tayo Malaki ang perang naubos natin dahil sa pagkakaratay ng ama mo. Ngayon, kung naghahanap ka ng pera, wala ng pera. Sayang naman po, mahihinto ako. Second year college na ako sa pasukan. Wala akong magagawa. May utang pa na dapat bayaran. Yun ang uunahin ko. Ngayon, kung gusto mo para makapag-aral ka, di magtrabaho ka. Nang hindi na kita maging kargo pa. Sige po. Magtatrabaho na lang muna ako doon sa tindahan natin ng auto supply. Hindi maaari doon. Ha? Ako ang siya mamamahala nun. Pero, pwede ba huwag ka ng tutol ng tutol? Maghanap ka ng ibang trabaho. Hindi ba matalino ka naman? Di madali ka makakakita. Ano bang problema mo, Ayesa? Oo nga. Narito na tayo sa park pero ayaw mo pa rin magsalita. Donald, Amy, Hmm. hihinto na ako sa pag-aaral. Ano? Bakit? Marami daw utang na dapat bayaran si inay Eh, dahil sa pagkakasakit ni Itay. hindi naman inopera ang tatay mo Dahil sabi nga ni Aling Serafina, wala nang lunas ang sakit niya. Oo nga, Donald. Oo. Pero marami nga raw utang. Kaya wala ng pera. Magbabayad daw muna si inay doon sa mga inutang. Ay, sayang naman. Matalino ka pa naman. Anong gagawin mo ngayon? Ang gusto ng inay, magtrabaho ako. Para daw, di niya ako maging kargo. Pambihira naman siya. Pwede ka naman talaga magtrabaho dahil may tindahan kayo ng auto supplies, di ba? Ayaw nga niya doon ako pumasok. Huh? Maghanap daw ako ng iba.
Siya raw yung mamamahala doon. Uy, ba't ganun? Ewan, di ko nga rin maintindihan siya eh. Kung gusto mo, ipapasok kita sa pinagtatrabahuan ko. Siguradong tanggap ka doon. Aba, ay siya yes ay tumakakasalubong mo ah. Saan kaya siya pupunta? Ay, tawagin ko nga. Ayesa! Ayesa! Sandali! Ay, Lolo Damian, kayo po pala. Magandang umaga po. Magandang umaga rin na po. Aba, bihis na bihis ka. Saan ang punta mo? Maghahanap po ako ng trabaho. Ipapasok daw po ako ng kaibigan ko doon sa pinagtatrabahuan niya. Ano? Paano ang pag-aaral mo? Pinahinto na po ako ni inay. Ha? Bakit? Heto ang tinapay at juice, Itay. Ay. Merienda muna kayo. Salamat, Serafina. Nasa lubong ko si Ayesa kanina. Nalaman ko, pinahinto mo pala yung bata sa pag-aaral. Ang dal-dal talaga na malditang yun, oh. Hindi siya nagdaldal. Kinumusta ko siya, kaya niya nasabi yon. At saka, bakit tinatawag mo siya maldita? Mabait naman yung anak mo, ah. Ano ang dahilan ng pagpapatigil mo sa kanya sa pag-aaral? Hindi ko na siya kayang pag-aralin. Ano? Paano nangyari yun? Malaki nakuha mong abuloy kay Alfonso. Bukod pa sa SS niya. At ang kita ng tindahan nyo ng auto supply. Itay, hayaan nyo na nga lang ako. Gusto kong matuto magbanat ng buto sa Ayesa. Kaya ko to ginagawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, kumusta yung pag-apply mo ng trabaho? Maghapon kang nawala. Siguro naman, may magandang nangyari, no? Meron naman po. Natanggap ako dun sa pinapasukan ni Donald. Mabuti. O ngayon, magkakaroon ka na ng sarili mong pera. Eh di hindi ka nahihingi sa akin. Kunti lang naman yung hiningi ko sa inyo kanina. Pamasahe ko lang. Si Donald na nga lang yung nagpa-lunch sa akin. Kasi nga wala akong pera. O di mabuti. Ganyan. Matuto kang dumiskarte. Ayoko nung nakaasa ka pa sa akin. Ang laki mo ng damulag. Lunch na, Ayesa. Kain na tayo. Sige na, mauna ka na, Donald. Ha? Tinatapos ko lang ito. At tsaka may baon ako. Dito ako kakain. Pwede mo naman tapusin yan mamaya eh. Ha? Ikaw ayaw mong ishare sa akin ang baon mo. Siguro ipinagluto ko ng masarap ni Aling Serafina. Ayaw mo lang mamigay. Donald, Bakit bigla kang umiyak? di naman niya ako pinagluto. Yung nakita kong 2 tuyo, yun yung binaon ko. At yung konting kanin na natira. Halika na nga lang. Sagot ko na lunch mo. Huwag na. Nakakahiya sa Halika iyo. na.
Magtatampo ko kapag hindi ka sumama sa akin. Tagal mo namang umuwi. May mga tinuro pa ho kasi sa akin eh. Bakit po, Nay? Tambak na ang labahay natin. Maglaba ka. Ha? O nga pala, meron ng Pride detergent dyan. Yun ang gamitin mo, ha? Maganda sa damit yun. Mabango. Madali makatanggal ng dumi. Maglalaba ako? Nay, pagod na nga ho ako eh. Palaban na lang natin yan. Ikaw talaga? Puro gastos yung iniisip mo. Wala ka pa nga eh. Gastadora ka na. Hindi naman mahirap yun ah. Dahil mayroon tayong washing machine. O sige na, mag-ayos ka na nang makapaglaba ka. Nay, May pupuntahan naman ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mahusay ka nga pala mag-drive, Artem. Sabi ko naman sa iyo, mahal eh. Sasakyan lang kulang sa akin. Oh, pero naibili na kita ngayon. Kaya wala ka ng problema. Salamat, mahal. Ang bait mo talaga. Dahil yun sa mahal na mahal kita. At lagi mo ako pinaliligaya. Okay, saan mo gustong magpunta tayo ngayon? Di ikaw ang bahala. Kahit saan mo ko gustong dalhin. Pwede ba tayong magpunta sa Tagaytay? Maganda ron eh. Pagkatapos, bukas na tayo uuwi. oh, I mean, napasyal ka. Nanay ba si Aling Serafina? Wala pa nga eh. Nagtataka nga ako kasi gabing-gabi na wala pa. Kanina pa nagsara yung tindahan namin. Sabi nga nung tauhan namin dun, maagang umalis si inay. Kumulang daw ng pera. Ayasa, isasabihin ako sa'yo pero huwag kang magagalit ha. Ba't naman ako magagalit? Si Aling Serafina, Oh, nanay mo. oh. Nakita namin kanina may kasamang lalaki. Ano? Oo. Saan niyo siya nakita? Nay, bakit ho ngayon lang kayo umuwi? Umaga na. Magdamag ko kayong hinintay. Sino ba nagsabing hintayin mo ko? Nay, Matanda na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Kaya hindi mo ko dapat pakialaman. Diyan ka na nga. Ay, Sinisira mo lang teka ang lang, araw ko. sandali lang. Ano? Meron pa akong tatanong eh. Ano ba yun? Ang kulit mo. Sino yung lalaking kasama niyo sa restaurant? At Sino? nagsusubuan pa kayong dalawa? At sino ang dalahira nagsabi sa inyo? Ay, Ha? aray ko. Ha? Ha? Ay naman, bitiwan niyo buko! Saan hahantong ang pagtatalo ni na Ayesa at Serafina? Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz,
Phil Cruz at si Rosana Villegas sa papel na Ayesa. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Dapat ko ba kayong pasalamatan? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mula pa nung bata ako, wala na kayong inintindi kundi sarili nyo. Kinuha nyo kahit ang para sa akin. Sinira nyo pa ang buhay ko. Ngayon sabihin nyo, dapat ko ba kayong pasalamatan? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dapat ko ba kayong pasalamatan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Sinaktan niya ako, Amy. Sinabunutan. Naku, ano ba naman yung si Aling Serafina? Sana sabihin na lang niya kung nobyo niya yung lalaking nakita ni Amy. Ang kinasasama pa ng loob ko, kamamatay lang ng itay. Tapos ngayon may boyfriend na siya. Siguro, sa lalaking yun niya ginamit yung malaking halagang kinuha niya dun sa tindahan namin na auto supply. Ano ngayon ang gagawin mo? Susubaybayan ko siya. Ha? At pag nalaman kong totoo nga, susubong ko siya kay Lolo Damian. Baka saktan ka na naman niya. Oo nga, tama si Donald, friend. Basta, gagawin ko kung anong tama.
Donald, Hmm, salamat Sinamahan mo ako dito sa mall. Nakalibre pa ako ng merienda at pamasahe. maliit na bagay. Ano ba bibilihin mo dito? Mga kailangan ko. Tsaka yung mga ACS products. Lalo na yung unique toothpaste. Lagi namin ginagamit yun. Pareho pala tayo. Oh? Unique toothpaste din ang gamit namin. Talaga? Ay, yan. Ay, Oh, bakit Donald, bigla? ang nanay ko. Asa? Aba, oo nga no. Akbay siya ng lalaki. At papunta sila sa men's section. Totoo nga. May nobyo nga siya. Pwedeng sundan natin sila. Oh, Apo, napasyal ka. Lolo Damian, pwede pong tumuloy? Oo. Halika. Tuloy ka. Salamat. Meron po kasi akong sasabihin sa inyo tungkol kay inay. Oh, bakit? May problema ba sa nanay mo? Ano ba sasabihin niyo, Itay? Pinapunta niyo pa ako dito sa bahay niyo. Magtapat ka, Serafina. May nobyo ka ba? Sino naman hundalahira nagsabi niya sa inyo? Ang tanong ko, sagutin mo. Itay, wala naman hong masama kung magnobyo man ako. Patay na si Alfonso. Serafina, ilang buwan pa lang ang nakararaan mula ng pumanaw ang manugang ko. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga tao? At ng apo ko? Wala ho akong pakialam sa kanila. Kahit pa kay Ayesa. Ang importante sa akin, Itay, maligaya ko. Naka, At kay Artem ko natagpuan ang kaligayahang yun. ay talaga kayang mahal ka ng lalaking yan. Baka naman ang konting kabuhayang naiiwan sa inyo ni Alfonso ang gusto niya. Pwede ho ba? Huwag niyong hatulan si Artem. Mahal niya ako. Oh. Nararamdaman ko yun. At walang makapaghihiwalay sa aming dalawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kawawa ka naman pala, mahal. Nasermonan ka pala ng tatay mo. Ay, naku. Huwag mo siya intindihin, mahal. Wala naman siya magagawa Paano kung malaman ng anak mong tungkol sa atin at tumutol siya? Lalong walang magagawa ang babaeng yon. Baka masaktan ko pa siya. Talagang ang mahal mo ako, no? Kahit wala pa akong trabaho ngayon. Naghanap ka naman, di ba? Hindi ka pa nga lang makakita. Serafina, may sasabihin sana ako sa'yo, ha? At sana, pumayag ka. Ano yun, Artem? Magsama na tayo para hindi na tayo mapaghiwalay ng mga tao sa inyo at nang matulungan din kita sa negosyo mo. O ano? Artem, ang tagal kong inasam na sabihin mo yan sa akin. Ha? Kung ganun, payag ka. Payag na payag, mahal ko. Alam mo, siguro dapat mo nang ihanda ang sarili mo, Ayesa. Ha? Ihanda saan, Amy? Sa pagkakaroon mo ng stepfather. Ano? Tama si Amy. Di ba sabi sa'yo ng lolo mo, ayaw papigil ng nanay mo? Kaya huwag kang mabigla kung isang araw magpakasal sila. Uy, tatanggapin ko naman yon, Donald. Pero sa akin lang, huwag naman sobrang aga.
Wala pa nga 6 na buwan na namatay si Itay. Mag-aasawa na agad siya. Respeto naman sa alaala ng namatay kong ama. Uy, kung ang lolo mo ayaw niyang pakinggan eh. Tiyak na hindi rin siya makikinig sa'yo. Oo nga. Baka saktan ka pa niya kapag tumutol ka. Amy, Eh kung mag-asawa ka na rin kaya, ano? Ano? para mapalayo ka na sa nanay mo. Utol ko, puro ka naman biro. Bakit? Uy, bata pa ako, no? Wala pa sa isip ko yun. Tsaka, wala pa akong boyfriend. Oh, nandiyan naman si Donald, ah. Amy, Alam ko, matagal ka na niyang gusto. wag mo na nga kaming lokohin, Amy. Baka mapikon si Ayesa. Oh, mabuti naman dumating ka na, Ayesa. Ang tagal mo ah. Sino siya, inay? Ako ang tsuarte mo. Ha? Magsasama na kami ng nanay mo. Ano? Nay, totoo ba sinabi niya? Ano ka ba? Walang dahilan para lukuhin ka nitong mahal ko. Nay naman! Sana hinintay niyo na munang makapagbabang luksa tayo. Respeto naman sa alaala ni Itay. Walang yung to! Aray ko! Isit ka? Serafina, sana hindi mo na lang siya sinampal. Kawawa naman, no? Nakakainis eh. Gusto pa tayong hadlangan. Pakialam, Mera. Halika na nga. Iwan na natin yung buwisit na yan. Bakit ganun kayo, Inay? Parang hindi man lang kayo nasaktan sa pagpanaw ni Itay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang ganda ng anak ni Serafina. Malayong malayo sa kanya. Ang puti at sariwang sariwa. Yayayain ko siya mag-almusal. Ayesa, halika. Sumabay ka na sa akin mag-almusal. May binili sa labas si Serafina. Ay, hindi na. Nagmamadali ako. Okay. Suplada. Pero wala pang babaeng umubra ang kasupladahan sa akin na Yesa. Wala pa. Oh, malungkot ka na naman. Amy, hindi ko pa rin kasi matanggap yung pakikisama ni Inay sa lalaki na yun. Hindi ba siya mabait? Tingin ko mapagsamantala yun eh. Isa pang kinaiinis ko, kumakatingin sa akin ha. Ang lagkit. Para akong inuhubaran. Ganun? Naku, dapat sabihin mo yan kay Aling Serafina. Hindi naman ako paniniwalaan ni Inay. Nahumaling siya ng gusto doon sa lalaki na yun. Naaawa ako sa iyo, Bes. Uy, mag-ingat ka pag nasa inyo ka, ha? Mahirap na, baka may masamang balak sa yung asawa ng nanay mo. Masama na naman ang tingin sa akin ng Artem na to. Kailangan makalabas ako dito. Mahirap na. Mamaya nga hapon pang uwi ni Inay. Lalabas ako. Ayesa, saan ka pa pupunta? Wala ka naman trabaho ngayon, ha? Pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. Meron kasi akong kailangan eh. Ganun ba?
Huwag mo na lang kasi siyang puntahan. Bakit? At bakit mo ako pinipigilan? Dahil mas kailangan kita dito. Ano? Alam mo, ang ganda mo talaga eh. Napakalayo sa nanay mo. Walang hiya ka? Sabi ko na mapagsamantala ka eh. Pinagtsatsagaan ko lang ang nanay mo, kahit amoy lupa na. Ano? Yan bang sasabihin mo sa nanay ko? Eh siya napapakain sa'yo? Nagpapakatotoo lang naman ako ah. Kapal mo. Kaya nga lagi kitang pinagpapuntas yan. Kapitiwan ako! Ayop Ka ka! nang pumalag. Magpapaligaya naman kita eh. Magtagumpay kaya si Artem sa kanyang balak kay Ayesa? Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Ayesa. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Dapat ko ba kayong pasalabatan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mula pa nung bata ako, wala na kayong inintindi kundi sarili nyo. Kinuha nyo kahit ang para sa akin. Sinira nyo pa ang buhay ko. Ngayon sabihin nyo, dapat ko ba kayong pasalamatan? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po
ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Dapat ko ba kayong pasalamatan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako, ang bukas. Hayop ka! Hayop ka! Napakasama mo! Tama na. Iyak ka pa ng iyak eh. Tapos na. Nakuha na kita. Isusumbong kita kay inay. Bakit? Sa akala mo ba paniniwalaan ka niya? Hibang na hibang sa akin ang nanay mo, Ayesa. Kaya hindi siya maniniwala sa'yo, ha? Animal ka! Alam mo kung magpapakabait ka sa akin, makikinabang ka rin naman sa lahat ng ibinibigay sa akin ni Serafina. Pero kung magsusumbong ka at ipipilit mo ang sayo, alam mo kung anong gagawin ko? Papatayin kita. Kayo ng nanay mo. Ha? Hayop! Hayop ka talaga! Hayop! Lolo! Oh. Lolo naman. Apo, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Yung kinakasama ni inay. O bakit? May masama ba siyang ginawa sa'yo? Pinagsamantalahan niya ako. Ano? Ang hayop na yun. Hindi pa nakontento sa anak ko, pati ikaw sinalbahe. Napakasama niya, Lolo. Papatayin daw niya kami ni inay pag nagsumbong ako. Siya ang papatayin ko. Kagulat naman kayo magbukas ng pinto. Nasaan ang animal mong asawa? Nasaan? Mahal, ano? Kakain na ba tayo? Hayop ka! Diyos ko! Itay! Bakit nyo hinampasandalan yung tubong asawa ko? Kulang pa yan! Ito! Itay! Tama na! Bakit niyo ba ako sinasaktan? Ha? Ginahasa mong apo ko, hayop ka! Ginahasa ng hayop na itong anak mo, Serafina. Totoo ba yun, Artem? Teka, Totoo ba yun? Magpapaliwanag ako, Serafina. Tinukso na ako ni Ayese eh. Kaya pinatulang ko siya. Pero ikaw naman talagang mahal ko. Sinungaling? Itay, tama na! Umalis na kayo! Ang lalaking yan ang palayasin mo dito. Ahas yan! Hindi ko maaaring gawin yun. Mahal ko si Artem. At hahayaan mo na lang siya sa kasamaang ginawa niya sa iyong anak. Wala akong pakialam sa malandig yun! Mas pinapanigan mo pa ang animal na ito? Oh, nahumaling ka na nga sa kanya ng gusto. Talagang wala ng pagmamahal si inay sa akin. Lahat nakuha na ng walang yang Artem na yun. Tumahan ka na, Apo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Lolo Damian, bakit nagkagano si inay? Oh, Mas pinahalagahan pa niya ang iba kaysa sa akin na anak niya. idalangin na lang natin na maliwanagan din ang isip ng iyong ina. Paano na ako? Winasak na ng lalaking yun ang dangal ko. Apo, kung gusto mong kasuhan ang walang yang yun, tutulungan kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang.
May pangako ang bukas. Halika. Pasok ka, Donald. Oh, Upo ka. salamat. Aba, ang kintab ng sahig nyo ah. Siyempre. Starwax, Floorwax kasi ang gamit namin. Ganun ba? Madali itong makalinis ng sahig. Kaya pala. Ano nga pala sa mo? Ay, naku. Amy, si Ayesa kasi, ilang araw nang hindi pumapasok. Alam mo, nag-aalala na nga ako sa kanya eh. Hindi niya sinasagot ang mga tawag at text ko. Oh? Naiisip ko, baka may masamang nangyari na sa kanya. Oh, bakit mo naman naisip yan? Kasi may nabanggit siya sa akin minsan tungkol dun sa Artem na kinakasama ni Aling Serafina. Magandang umaga po, Aling Serafina. Kung hinahanap mo dito ang malandi mong kaibigan, wala na siya dito. Ay, bakit niyo naman pong tinawag na ganyan ng anak niyo? Hindi ko siya anak. Wala akong anak na malandi. Mang-aakit. Pwede po bang malaman kung anong nangyari at kung nasan po si Ayesa? Yun ang nangyari sa akin. Amy, Donald, wasak na ang buhay ko. Winasak ng hayop na si Artem. Napakawalang niya. Dapat pagbayaran niyang ginawa niya sa'yo. Tama. Kasuhan mo ang hayop na yon. Dapat siya mabulok sa bilangguan. Pero mo, pareho niya kayong winalanghiya ni Aling Serafina. Pero, mahal pa rin siya ni Inay. Mas mahal siya kaysa Ayesa, sa akin. may kilala akong abogado. Tutulungan kita. Lakasan mo lang ang loob mo. Donald, talagang gusto kong makuha ang katarungan para sa akin. Pero, paano si Inay? Ayesa, sa pagkakataong to, wag siyang intindihin mo. Ikaw nga, hindi niya pinapahalagahan eh. Parang hindi ka niya anak. Ewan ko kung anong klaseng ina si Aling Serafina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tulog na ang amoy lupang si Serafina. Napagod na masyado ang bruha. Masyado kasing hibang na hibang sa akin. Ay, pero hindi ako makatulog Nahanap ko pa rin ang malambot na labi ni Ayesa. Ang maganda niyang katawan. Para akong mapapaliw kapag hindi siya muling naging akin. Kailangan makuha ko siya at dadaling ko siya sa malayo para hindi na siya makawala pa sa akin. Donald, salamat sa pagtulong mo sa akin na masampahan ang kaso si Artem. Ngayon, mas gumaan na yung loob ko. Basta tatagan mo lang ang loob mo. At lagi kang mananalangin sa Diyos. Makakamit mo ang katarungan.
Tama si Donalda po. At tulad na sinabi ko sa iyo, hindi kita pababayaan. Salamat po, Lolo Damian. Sana matauhan na si Inay. Makita na rin niya ang kanyang pagkakamali. Apo, sa ngayon, ang kasong isinampa mo muna ang iyong intindihin. Oo nga. Mag-ingat ka rin. Huwag kang lalabas ng malayo. Abang hindi pa nahuhuli si Artem. Hayaan mo, iho. Ano yun? Talagang iingatan ko ang aking apo. Si Ayesa, siya ang magbubukas ng pinto. Ikaw, Kumusta, Ayesa? umayos ka dito mo lang yan. Teka muna, papasukin mo muna ako. Hayop ka talaga. Hanggang dito, sinundan mo pa rin ako. Kasi naman nabaliw ako ng gusto sa'yo. Pagkatapos ng nangyari sa atin. Kaya ngayon, pagbibigyan mo uli ako. Huwag ka nang pumalag. Nakita ko umalis si Tandang Damian. Kaya alam ko, walang tutulong sa'yo. Ihapas ka sa itong tubo ni Lolo Damian. O ano, bakit ka natigilan, ha? Pagod ka naman laban? Gusto mo na talaga, ha? Hindi ka napapalag, ha? Iwan mo sabi ko, hayop! Napakasama mo talaga! Mapatay kaya ni Ayesa si Artem? Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Ayesa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Dapat ko ba kayong pasalamatan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Mula pa nung bata ako, wala na kayong inintindi kundi sarili nyo. Kinuha nyo kahit ang para sa akin. Sinira nyo pa ang buhay ko. Ngayon sabihin nyo, dapat ko ba kayong pasalamatan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Dapat ko ba kayong pasalamatan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang bukas. Amy, Donald, pinagtangkaan na naman akong halayin ng hayop na Artem na yon. Ano? Pinuntahan niya ako dito. Napakamanyak ng hayop na yun. Nung makuha ko yung tubo ni Lolo Damian, pinagahampas ko siya talaga hanggang sa mawalan siya ng balay. Oh my God. Lumayo ka na nga, sinundan ka pa rin. Nasaan ang hayop na yun ngayon? Dinala sa ospital ni na Lolo at nung ibang kapitbahay namin. Donald, anong gagawin ko ngayon? Paano kung napatay ko siya? Oo nga, Donald. Paano yan? Makukulong si Ayesa? Hindi. Naniniwala akong hindi mangyayari yun. Dahil ipinagtanggol lang ni Ayes ang kanyang sarili. Isa pa, may kaso na ng panggagahasa sa kanyang Artem na yon. Bakit nangyari ito sa buhay ko? Bakit? Itay, ano ba nangyari? Bakit pinapunta niyo ako dito sa ospital? Sino ba narito? Kung si Ayesa yan, wala akong pakialam sa kanya. Talaga bang wala nang mahalaga sa'yo kundi ang sarili mong kapakanan? Maging ang anak mo, pinabayaan mong babuyin ang kinakasama mo. Inakit niya si Artem. Hindi totoo yan. Niwala nga siya nobyo. Sa matanda pa ba siya magkakagusto? Ay naku, alis na ako. Wala nang saysay ang pag-uusap na ito. Narito sa ospital si Artem. Ho? Alam mo kung bakit? Pinaghampas siya ng tubo ni Ayesa. Ano ho? Dahil ang hayop na yon, muling pinagtangka ang gahasain si Ayesa sa loob ng bahay ko. Walang hiya talaga ang babaeng yun. Hindi ko siya mapapatawad kapag namatay si Artem. Bakit niyo ako sinampal? Ano ka? Para magising ka sa iyong kahibakan. Anong klase kang ina? Bakit mo kinalimutan ang iyong anak? Hindi ko anak si Ayesa. Narinig niyo? Hindi ko siya anak. Amy, kumusta na si Ayesa? Ayun. Napatigil ko rin sa pag-iyak. Natutulog na siya. Salamat naman. Awang-awa ako sa kanya. Ganon din naman ako eh. Sinabi ko na sa kakilala kong abogado ang pangyayaring ito at tutulungan niya si Ayesa kung sakaling napatay niya si Artem. Salamat sa tulong mo sa kaibigan ko, ha? Mahal ko siya, Amy.
At hindi nagbabago yun sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Sabi ko na nga, be. Ay, dakila ang pag-ibig mo. Salamat uli. Ay, teka, mabuti pa hugasan ko na yung mga kinainan natin para wala nang gagawin si Lolo Damian pagdating niya. Wala ka nang hugasan dahil natapos ko na. Oh, Mabilis kong nagawa yun dahil sa smart dishwashing. Meron pala sila dito noon eh. Lolo Damian, ano po nangyari? Hindi mo siya napatay, Apo. Pero hindi ka na dapat mag-alala. Dahil may mga pulis na nadadakip sa kanya. Paglabas niya ng ospital, diretso sa kulungan yung hayop na yun. Salamat po. Si Inay. Tuluyan ang nabulag ng lalaking yon ang isipan ng aking anak. Galit pa rin ba siya sa akin? Oo. At may sinabi siya sa akin. Ano po yun, Lolo? Tungkol po ba sa akin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. ano? Yun ang sinabi ni Lolo, Ivy. Kaya naman pala ganun si Aling Serafina sa'yo? At kaya pinababayaan niya ako. Dahil hindi pala niya ako tunay na anak. Anak ako ni Itay. Sa naging babae niya. Pero bakit ako pinagdusa niya, Amy? Wala naman akong kasalanan doon. Ginantihan ka niya. Yun ang nakikita kong dahilan, Ayesa. Naawa ako sa sarili ko. Wala na nga mga magulang. Wasak pa ang buhay. Makakabangon ka rin. Basta patuloy ka lang manalig sa Diyos. Saan ka pupunta, Serafina? Palalayasin ko sa bahay niyo, walang hiyang si Ayesa. Dapat nga kayo na magpalaya sa kanya dahil hindi niyo naman siya kadugo. Anak siya sa ibang babae ni Alfonso. Hindi niyo lang nalaman dahil inilihim ko. Kahit ano pa ang sabihin mo, mananatili akong tutulong kay Ayesa. Itay akong anak niyo. Ako ang dapat yung panigan. Kahit anak kita, kung mali ka, hindi pa rin kita aayunan. Serafina, gumising ka na sa pagkakamali mo. Hindi ka mahal ng lalaking yon. Kaya nga, nagawa niyang halayin si Ayesa. Pinipirahan ka lang niya. Ayesa, eto, ipinagdala kita ng paborito mong pizza. Sabi ni Lolo Damian, hindi ka raw nagkakakain eh. Meron pa bang magandang kinabukasan para sa akin? Wala na akong mga magulang.
At wala rin kamag-anak. Wasak pa ang buhay ko. Ayesa, narito ako. Handang laging tumulong at tumamay sa'yo. Dahil mahal kita. Donald, Oo, mahal kita noon pa. Magtatapat na nga sana ako sa'yo, kaso namatay naman si mga Alfonso. pero isa akong rape victim. Hindi nagbabagong pagmamahal ko sa'yo. At wala rin akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Donald, Kaya sana, bigyan mo ko ng pagkakataon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Si Ravina, patawarin mo ako. Artem, Ayoko makulong. Tulungan mo naman ako. Pangako, hindi ko na uulitin ang mga ginawa ko. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Mrs., mga puliso kami. Dadalhin na po namin si Mr. sa presinto. Hindi. Ayoko. Si Ravina, tulungan mo ako. Ayoko sumama sa kanya. Ayoko. Sumama na lang ho kayo ng maayos. Hindi, ayoko. Nagtapat na pala sa'yo si Donald. ha? Sinabi niya sa'yo, Amy? Oo. Wala namang masama, dalaga ka. Binata siya. Tsaka noon pa man, halata ko nang may damdamin siya sa'yo. Baka maging kaawa-awa lang siya kapag pinagtawanan siya ng mga tao. Alam mo, mas magiging kawawa siya kung hindi mo siya mamahalin. Ikaw ang kaligayahan niya, Ayesa. Sana bigyan mo siya ng chance. Ayesa. Ay. Apo, Lolo, Mang Damian, bakit po? may babalita ako. Si Artem, dinakip na ng mga pulis. Ay, Diyos ko, salamat po. Salamat po. Inay, narito kayo. Walang hiya ka! Hindi kita anak. Hindi ka dugo. Pero inalagaan kita, pinalaki. Dapat nga pasalamatan mo ko dahil sa mga ginawa ko. Pero ano ang ginanti mo? Pinakulong mo ang lalaking kaligayahan ko! Pasalamatan? Mula pa nung bata ako, wala na kayong inintindi kundi ang sarili nyo. Kinuha nyo kahit ang para sa akin. Sinira nyo pa ang buhay ko. Ngayon sabihin nyo, dapat ko ba kayong pasalamatan? Hindi na nga kaya magbago pa si Serafina? Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Ayesa.
nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Dapat ko ba kayong pasalamatan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Mula pa nung bata ako, wala na kayong inintindi kundi sarili nyo. Kinuha nyo kahit ang para sa akin. Sinira nyo pa ang buhay ko. Ngayon sabihin nyo, dapat ko ba kayong pasalamatan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dapat ko ba kayong pasalamatan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Anong ginagawa mo dito, Serafina? Umalis ka na. Lolo Damian. Sige! Kampihan niyo ang babaeng yan. Ang bunga ng kataksilan ng asawa ko. Pagtulungan niyo ako! Hindi ko kasalanan ang ginawa ng mga magulang ko sa inyo. Wala akong ginawang masama sa inyo. Kaya hindi niyo ako dapat mahirapan na magdusa. Umalis ka na, Serafina. Umuwi ka na sa inyo. Donald, ang dami mong dala ah. Oo, mga pagkain ito. Mga paborito ng kaibigan mo.
binili ko rin sila ng ACS products, lalo na itong Shield Bath Soap. Kabisado mo na talaga mga gusto ni Ayesa, no? Oo naman. Shield Bath Soap ang gamit niya sa paliligo eh. Oo, gamit din namin ito sa bahay. Pupunta ka ba sa kanila? Oo, ayokong lumiban sa pagpunta doon, Amy. Wow, masigasig. Gusto kong patunayan sa kanya na talagang mahal na mahal ko siya. O, Tena, sasabay na ako sa'yo. Napadaan ako sa tindahan ni na Ayesa kanina, Amy. Oh. Akalain mo, nakita ko for sale yun. Ano? Oo, Si Aling Serafina talaga. Bakit niya ibinibenta yung business na yun ni Mang Alfonso? Hindi lang naman siya may karapatan dun. tama. Maging si Ayesa may karapatan din doon. Dahil anak siya ni Mang Alfonso. Kahit nga doon sa bahay at lupa nila Tama. Siguro gagastusin niya sa kinakasama niyang pera mapagbibila nun. Malamang ganun na nga. Dapat malaman to ng kaibigan ko para mapigilan niya si Aling Serafina. Apo, narinig ko mga sinabi sa iyo ni na Amy at Donald kanina. May kalokohan na naman palang ginagawa si Serafina. Kaya nga po nasasaktan at nalulungkot ako, Lolo. Kahit yung kabuhayan ni Itay, wala nang halaga sa kanya. Ay, nako. Si Mang Artem na lang ang importante sa kanya. Hibang na talaga ang aking anak. Naaawa ako na nagagalit sa kanya. Ano na ba ang balak mo ngayon, Apo? Maghahabol po ako sa mga naiwang property ni Itay. At hindi ko siya papayagan na waldasin ang kabuhayan na yon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayon sa ating attorney, hindi na maibebenta ni Aling Serafina ang mga ari-arian nyo ng basta-basta. Salamat sa mga tulong mo, Donald. Paano na kaya ako kung wala ka? Iiyak ka na naman. Huwag ka na umiyak. Kasi malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Mahal kita. Kaya ako ginagawa ito. At higit pa rito, handa akong gawin. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Pero baka tumutol ang parents mo sa akin dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Alam nilang hindi mo yun ginusto. Wala kang kasalanan. Hanga pa nga sila sa determinasyon mong makamit ang katarungan. Kaya wala kang dapat alalahanin sa kanila. Donald! Samahan mo rin ba ako? Kung may pagtingin ka rin sa akin, huwag mong gawing hadlang sa ating kaligayahan ang mga naganap sa'yo. Buisit! Wala na akong pera. Wala akong magastos sa kaso ni Artem ko. Hindi ko maipagbili ang mga naiwang kabuhayan ni Alfonso.
Buwisit na ka! Kasalanan ni Ayesa kung bakit ako naghihirap ngayon. Kasalanan niya. Dapat pinatay ko na lamang siya nung dinala siya sa akin ni Alfonso. Sana Masaya ako at pumasok ko na uli sa trabaho, mahal. Ikaw talaga. Mamaya may makarinig sa'yo. O ano naman, talaga namang girlfriend na kita ngayon. At hindi ko yun ikinahihiya. Donald, salamat sa'yo ha. Dahil sa pagmamahal mo, muling nagliwanag at sumigla ang buhay ko. At patuloy kitang mamahalin. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Si Lolo Damian. O, Bakit sige, kaya? sagutin mo na. Oo. Hello? Lolo, napatawag ko kayo. Ayesa, Oh, Ayesa, bakit po kayo umiiyak? Ano nangyari? si Serafina po, patay na. Lolo, Natagpuan siya patay ng inyong mga kapitbahay. si Inay. Patay na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Serafina, anak ko, Nalulungkot din po ako sa nangyari kay Inay, Lolo. kahit sinira niya ang buhay mo, Opo. Minahal ko naman siya na parang tunay na ina. Kaya nga po, binigyan natin siya ng maayos na burol. mag-isa na lang ako ngayon. Wala na akong anak. Lolo, hindi po kayo nag-iisa. Narito ako. Ako po ang makakasama niyo habang buhay. Ayesa? Lolo Damian? Ay, nalaman ko kay Donald na nangyari, kaya nagpunta agad ako dito. Amy, wala na si Inay. Oh. Ang babaeng mula sa kamusmusan ko. Inakala kong tunay kong ina. Ano bang nangyari? Sabi, malamang na inatake raw siya sa puso. Nakita na lang ng mga tao na wala siyang malay. Yung pala patay na. Hindi na nagbalik si Serafina. Bakit ganon? Nagsabi niya babalik siya, tutulungan ako makalaya. Pero bakit wala siya? Oh, Serafina, nasaan ka na? Hindi mo na ba ako mahal? Tulungan mo ako. Ayokong mabulok dito. Ayoko!
Congratulations, Ayesa, Donald. Salamat. Sa wakas, nakasal din kayo. Oo nga, parang kailang lang. Tinutukso mo kami ni Ayesa. Oo nga, no? Ngayon, eto na, kasal na kami. Oy, wag mong paluluhain yan, ha? Oo, talaga namang hinding-hindi. Binabati ko kayo mga apo. Ay, Salamat po, Lolo Salamat po. Ngayon, dalawa na po kami ni Ayesa na makakasama nyo, Lolo Damian. Ay, salamat sa inyo. Hangad ko na maging maligaya kayo sa inyong pagsasama. At bang iniisip ng mahal ko? Dahil sa'yo, nasagip ko yung kabuhayan na naiwan ng tatay ko. Sabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ko. Mapatunayan lamang ang pagmamahal ko sa'yo. Ngayon ko napatunayang mapalad pa rin ako. Dahil ibinigay ka ng Diyos sa akin. At sa'yo, damang-dama kong may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong ginalugdan at kinapulutan ng aral sa buhay. Pinamagatang, dapat ko ba kayong pasalamatan? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Ayesa. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahapdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.